Boss, anong plano mo kay Elias Falcon? Tanong ng isang lalaki. Nasa opisina ng kanyang mansion ngayon si Diego de Gracia, seryoso ang mukha ng lalaki. Habang ang mga mata nito ay nakatuon sa kanyang anak na lalaki. Nasa crib ang bata, mahimbing itong natutulog. Like what I said before, may tamang panahon. Hindi man ngayon pero susunod na henerasyon. Wika ng lalaki at sumimsam ng alak sa hawak nitong kopeta. Ihanda mo ang passport ko, at asikasuhin mo na rin ang sayo. Aalis tayo, pupunta tayo ng Amerika, then after 10 years ay babalik tayo dito sa Pilipinas. Pero bago yon may gagawin muna ako. Ngayon masusubukan kung gaano talaga katibay ang pagmamahala ni Elias at Annika. Kung gaano katatag ang pagmamahal ni Elias para kay Annika. Ani ng lalaki at ngumisi. Patungo sa Boracay ang buong mag-anak. Sakay sila sa isang private plane, na pagmamay-ari ni Elias Falcon. Magbabakasyon ang buong pamilya roon, total ay bakasyon na ng mga bata sa school. Napag-usapan ng magkakaibigan, na kailangan nila ng bakasyon at pahinga. Dahil na rin sa mga hindi magagandang nangyari sa kanilang buhay, sa resort na pagmamay-ari ni Dom sa Boracay nila napagdesisyonan na mag-vacation. Nauna na ang ibang kaibigan ni Elias sa nasabing lugar. Bakas sa mukha ng mga bata ang excitement. Kasama nila si Mia, ang mayordoma ng kanilang mansyon. Kasama ang anak nitong si Hara. Ang triplets ay nasa kanilang yaya, si Leo ay katabi ni Edward at Raymond. Sayang at wala na si Samantha, dahil bumalik na ito sa London, naruroon kasi ang kanyang ama. Medyo nagkakaedad na rin kasi ito, at gusto ng matanda ay makasama niya lagi ang kanyang apo. Si Ford naman ay sinundan si Samantha sa London, gusto niyang manligaw sa babae, pero si Samantha ay umiiwas. Lalo na sa usaping pag-ibig. Sa isip kasi ni Samantha ay dala ni Eleazar ang kanyang puso sa kabilang buhay. Hindi pa siya handa sa bagong pag-ibig, ngunit sadyang matyaga si Ford, kaya nito maghintay kahit gaano pa katagal kay Samantha. Nang lumapag ang private plane sa malawak na paliparan sa Katiklan Airport, ay agad sila nanaog. Pagbaba pa lang nila sa hagdan ng plane, ay may mahaba ay malaking itim na van ang nag-aabang sa kanila. Lumapit sa kanila ang dalawang lalaking tauhan ito ni Dom. Tinulungan ng mga ito si Raymond at Edward, na magbuhat ng mga malita, at nilagay sa compartment ng sasakyan. Sumakay sila sa malaking itim na van, lahat sila ay tahimik habang nasa biyahe. Nang makarating sila sa Katiklan Port, ay agad sila ginaya ng dalawang lalaki, patungo sa isang yate, katamtaman lang ang laki nito. Naunang nagtungo si Elias sa yate, dahil siya ang nag-alalay sa mga anak nito. Si Annika naman ay hindi pa nakababa sa sasakyan, dahil biglang tumawag si Gray. Nang matapos ang pag-uusap nila, ay nanaog na rin si Annika. Ang ganda-ganda ni Annika, sa suot nitong red floral print lace-up maxi long dress, may slit ito sa kaliwang hita, kaya halos makita ang isang legs ni Annika. Dala sa sobrang init ng araw, ay halos kuminang ang makinis at malapersolanang balat ni Annika. Ang kulay ash brown at mahaba nitong buhok ay pinapalid ng hangin, na nagbigay pa ng kaakit-akit sa paningin ng mga kalalakihan. Habang naglalakad si Annika, patungo sa nakadaong na yate, ay hindi maiwasan mapatingin at mapalingon ng karamihang mga kalalakihan sa kanya. Kahit ang mga Amerikano, ay hindi maiwasan tumitig sa kanya. Ang mga babaeng nakakasalubong ni Annika, ay puno ng paghanga, at inggit sa mga mata ng mga ito. Bahagyang napakunot ang noo ni Elias, nang mapansin ang mga kalalakihang nakamasid kay Annika. Mabilis bumaba sa yate si Elias, at sinalubong si Annika, at sabay hapit sa bewang ng babae. Bumaling siya sa mga lalaking nakatitig sa kanyang asawa, at sabay tanggal ng kanyang suot na shade, at mayabang na ngumisi. Parang sinasabi niyang, sorry kayo dahil sa akin na ang babaeng ito. So beautiful. Bulong ni Elias sa tainga ng babae, na nagbigay naman ng kakaibang pakiramdam kay Annika. Napangiti si Annika, at matamis na ngumiti sa lalaki. Napaka-possessive talaga ni boss, ang hirap talaga magkaroon ng asawang maganda. Wika ni Edward nang makaakyat sa yate, ang dalawang mag-asawa. Masamang tingin lang ang binato ni Elias sa matabil na si Edward. 30 minutes rin yata ang biyahe nila, nang makarating sila sa isang pribadong isla,
kung saan ang resort na pagmamay-ari ni Dom Saavedra. Marami ang pinagbago ng resort. Lumawak pa ito lalo, kumpara sa huling punta nila Annika noon dito. Noong isang swimming pool lang ay naging 4 na. Kilala ang Saavedra Island, kaya marami rin ang mga turistang nagpupunta rito. Marami ng establishmento like hotels, bar, restaurants at iba pa. Dahil bakasyon na ngayon, ay marami ang turistang bisita ngayon sa isla ng Saavedra. Sa medyo malalim na parte ng dagat huminto ang yate, dahil hindi ito pwede sa mababaw na bahagi, baka sumayad ang propeller nito sa buhangin, o sa mabatong bahagi ng dagat. Dahil medyo malalim pa ang tubig, ay kailangan pa silang sunduin muli, ng isa pang demotor na bangka. Pagdaong nila ay sa baybayin ay tuwang-tuwa ang triplets, habang si Leo ay nakabusangot ang mukha. Kanina pa kasi siyang nginingit iyan ni Hara, kahit noong naroon pa sila sa plane. Panay na ang ngiti at kaway sa kanya ng batang babae. Bungi, asal ni Leo at inismiran si Hara. Napangkyuso ang batang babae, at sumimangot dahil sa kasungitan ni Leo. Hey, sa wakas at nakarating na kayo. Bungad ni Locke, karga nito ang 1 taong gulang nitong anak na lalaki. Let's go, nandun ang grupo sa pool area. Muling sambit ni Locke. Pagkarating nila sa pool area, ay si Ella ang unang nakapansin sa suot ni Annika. Napansin niya rin ang mahigpit na pagkakapit ni Elias sa bewang ng babae. Tumayo ang babae mula sa tabi ni Finax, at naglakad sa nakakatandang kapatid. Ang ganda mo ate, bulong ni Ella sa kanyang ate. Kaya naman pala halos italika ni Kuya Elias sa katawan niya, dahil dyan sa suot mo. Siganda pa ni Ella. Ikaw rin naman ang ganda mo. Wika ni Annika at simpleng ngumiti. Annika, boses ng isang lalaki ang nagpalingon sa lahat. Lahat sila ay sa lalaki lang ang atensyon. Anong ginagawa ng ulupong na iyan dito? Mahinang asal ni Elias, at matalim na tingin ang pinukol ni Elias sa lalaki. Nakakunot lang rin ang noo ni Annika, habang pinagmamasdan ng seriusong mukha ng lalaki. Naglakad ang lalaki patungo sa pwesto ni Annika, at sabay abot ng isang kwentes. Mukhang sayo yata ito Mrs. Falcon. Nahulog mo noong magkabangga tayo sa hallway ng CR. Bigkas ng lalaki. Agad naman ito nakilala ni Elias, dahil siya ang nagbigay nito kay Annika noon. Nilahad ni Annika ang palad niya, upang tanggapin ng kwentes. Bago ibigay ni Diego ang kwintas ni Annika, ay hinawakan niya ang kamay ni Annika, at hinalikan ang likod ng palad ni Annika. Lahat sila napatanga sa ginawa ng lalaki, kahit si Annika ay nabigla. Si Ella naman ay naghugis letrang o ang bibig nito, habang nakataas ang isang kilay nito. Dumilim ang aura ng mukha ni Elias, ganoon rin si Styles. Agad binawi ni Annika ang kamay niya, kasama yung kwintas. Diing saad ni Elias. Bye Annika, see you around. Husky na boses ni Diego, tumingin ang lalaki kay Elias, at ngumisi bago magsalita. Kung ako sayo pare bakuran mo ng mabuti ang asawa mo, baka magulat ka isang araw, mawala na lang bigla siya sayo. Anas ni Diego at umalis na. Bastos yun walang respeto risbakan natin. Ani ni Locke at sabay abot kay Charlotte, ng batang karga niya. Tara, pagpagan natin masyadong maangas ang tampalasan na iyon. Panggagatong ni Cole, at sabay tayo mula sa pagkakaupo nito. Uupo ka ikaw ang papagpagan ko riyan. Sambit ni Valentine at masamang tinitigan si Cole. Sabi ko nga uupo, ito naman si Darling masyadong hot. Turan ni Cole at muling naupo. Guys mas maganda siguro. Mag-swimming muna tayo, pangpatanggal lang ng init sa katawan. Kids gusto nyo na bang mag-swimming? Masiglang wika ni Ella sa mga bata. Opo, chorus ng mga bata. Nagtungo na sa kanilang magiging kwarto sila Elias. Tahimik pa rin ang lalaki, wala itong kaimik-imik. Sweetie, are you angry with me? Tanong ni Annika kay Elias. Umismid ang mapulang labi ni Elias, napangiti naman si Annika. Nagmana talaga si Leo sa ama nito, nakuha ng bata kung paano umismid ang ama. Madalas makita ni Annika kung paano umismid si Leo, lalo na kung naiinis ito. Sweetie, muling asal ni Annika, at yamakap sa bewang ng lalaki. Hinilig ni Annika ang kanyang ulo sa malapad na dibdib ni Elias. Rinig na rinig niya ang malakas na tibok ng puso ni Elias. Ang lakas ng tibok ng puso mo.
Wika ni Annika, at tumangala sa asawa. Dahil sa'yo kung bakit tumitibok yan, ikaw ang dahilan kung bakit nagiging abnormal ang tibok ng puso ko. Please sweetie, huwag kang sasama sa iba, huwag mo akong iiwan. Sabi ni Elias at yamakap na rin sa bewang ng babae. Sira, bakit naman ako sasama sa iba? Ikaw ang asawa ko, ikaw ang mahal ko. Even if my mind forgets you, my heart will never forget you. I love you. Malambing na saad ni Annika, at niyakap ang asawa. Boss, wala ang buong pamilya ni Elias Falcon. Ayon sa ibang katulong, ay nagbakas iyon raw ang mga ito sa Boracay. Bigkas ng isang lalaki. Mula sa swivel chair tumayo si Boss, at naglakad papalapit sa lalaking tauhan. Sunugin mo ang buong mansyon ni Elias Falcon, wala kayong ititira. Utos ni Boss sa tauhan, pero boss, may mga inosenteng tao roon, baka madamay sila. Kabadong wika ng lalaki. I don't care. Yung gusto ko ang sundin mo. Singhal ni Boss sa lalaki, halos manginig sa takot ang tauhan, dahil tinutukan siya ni Boss ng ano sa sentido. Masusunod ho, wika ng lalaki at yumuko. Gabi na ngayon at naririto ang lahat sa tabi ng swimming pool, kakatapos lang nila kumain ng gabihan. Ang kanilang mga paa ay nakatampisaw sa tubig, habang katabi ang kani-kanilang mga asawa. Ang mga bata naman ay nasa kwarto na, dahil sa pagod ay nakatulog na ang mga ito, kasama ang mga yaya. Hi everyone! Boses ng babae, lahat sila napalingon kung saan ito nakatayo. Matamis na ngumiti Lea, bitbit nito ang isa sa mga triplets na anak nito. Nasa 1 taong gulang na ang mga triplets, katulad nila Elias ay nagkaroon ng triplets na anak si Lea at Dom, yun nga lang ay mga babae. Naglakad ito papalapit kay Elias, tumayo naman si Elias, at sinalubong ang kapatid na babae. Nang makalapit si Lea, ay nagbeso ito sa pisngi ng kanyang kuya. Sunod niyang baniso si Annika, dahil nasa tabi na rin ito ni Elias. How are you ate? Lalo ka yata gumaganda. Malumanay na sabi ni Lea. I'm good Lea. Ikaw rin lalo kang gumaganda ani ni Annika. Saktong dumating si Dom, kasama ang 4 pa nilang anak. Ang 2 kambal ay karga ni Dom sa magkabilang braso niya, habang ang panganay at pangalawang anak nila, ay akay-akay ng mga yaya nito. Sorry guys, hindi namin agad kayo naasikaso at napuntahan rito. Wika ni Dom naglakad ang lalaki, patungo sa pwesto ni Elias, at binati si Annika at Elias. No problem bro. Ani ni Cole sabay tango. May gaganapin na simpleng palabas doon sa dalampasigan. Baka gusto nyo manood upang malibang kayo. May bago kaming tire dancer na babae, sexy at maganda. Turan ni Dom pumalakpak naman ang tainga ni Cole dahil sa narinig, ngumisi ang loko. Talaga bro, maganda at sexy. Bulalas ni Cole. Masamang tingin ang pinukol sa kanya ni Valentine. Ang sabi ko mas maganda. Sexy at mas magaling si darling ko doon, magaling ito pagdating sa fire dancing, kahit bibig at ilong nito ay bumubuga ng apoy. Sabi ni Cole at sabay kamot sa batok nito. Iiling-iling ang lahat na kaibigan ni Cole, halatang takot si Cole kay Valentine, under kasi ito ng babae. Tama lang ito sa lalaki, dahil masyado itong maloko at pilyo, hindi maalis sa katawang lupa nito ang pagiging babero. Dahil tulog na ang kanilang mga anak, ay napagpasyahan nilang magtungo na lamang sa baybayin, kung saan gaganapin ang palabas. Nang makarating sila sa lugar, ay marami ang tao roon. May nagba-bonfire malapit sa dagat, grupo ng mga kabataan. Nag-umpisa na ang palabas, may isang babaeng nagtungo sa gitna ng pabilog na apoy, at tumayo doon. Nakasuot lamang ito ng isang red two-piece swimsuit. Matangkad ang babae makinis at mapot, totoo ang sabi ni Dom sexy nga ito. Nag-umpisa na ito magpakitang gilas, kung paano nito paikutan ang bagay na hawak nito na puno ng apoy. Nagsisigawan ang mga taong nanunood, hindi may tatagong magaling ang babae. Sumasayaw pa ito habang ginagawa, lalong nagsigawan ang mga manunood, nang magbuga ito ng apoy mula sa kanyang bibig. Namangha naman si Annika, hindi maalis ang pagkamangha sa mukha ng babae. Nakangiti ito habang nanunood, nakasalikop pa ang mga daliri nito. Para itong batang nanunood ng napaka-gandang fireworks display sa kalangitan. Si Elias naman ay nakangiti, habang pinagmamasdan ang mukha ng asawa.
Para sa kanya wala nang mas gaganda pa sa kanyang asawa. Sa kanyang mga mata si Annika ang perfect na babae. Napakabait nito, mapagmahal, malambing, at una sa lahat napakabusilak ng puso nito. Hindi ito marunong magtanim ng galit sa isang tao, lalo na sa mga taong nakagawa ng kasalanan. For him Annika was the most perfect woman, and most beautiful in his eyes. Wala nang ibang babae ang pwedeng pumalit kay Annika sa puso niya. Napalingon ang babae kay Elias, bahagyang kumunat ang noo ni Annika. Why? Nahihiyang tanong ni Annika, hindi talaga kaya ng babae salubungin ang mga tingin ni Elias, kaya sa ibang direksyon siya tumingin. Pakiramdam kasi ng babae ay matutunaw siya kahit anong oras, dahil sa nagbabagang tingin ni Elias. Nakakaakit ang mga titig ni Elias, kahit siguro ibang babae ay may ilang sa mapupungay na mata ni Elias. Mas masarap ka kasi panoorin kesa sa kanya. Mas nag-e-enjoy ako titigan ang babaeng dahilan ng pagtibok ng puso ko. Nakagat ni Annika ang pang-ibabang labi niya, nag-iinit ang magkabilang pisngi niya. Basta talaga si Elias Falcon ang magpakilig sa kanya, pati kaluluwa niya humihiwalay sa katawang lupa niya. Ano ba wag ka ganyan sweetie, kinikilig pati kuto ko sayo. Wika ni Annika sa kanyang isipan. I love you sweetie. Malamyos na saad ni Elias, at hinuli ang isang kamay ni Annika, at pinagsalikop ang kanilang mga daliri. May narinig silang humajek-hik sa kanilang paligid. Hinanap ito ni Annika, natuon ang mata niya kay Ella kinikilig ito. Ang candy niyong dalawa, baka langgamin kayo niyan. Tukso ni Ella sa mag-asawa. Honey inggit ako, pakilikan mo nga ako. Nakangusong wika ni Ella kay Finex. Gusto mo kiligin, pero honey balik na tayo sa kwarto, hindi ka lang kikiligin makakarating ka pa sa ikapitong langit. Wika ni Finex at pilyong ngumiti. Noindang si Ella dahil sa sinabi ni Finex. Nagpipigil ng tawa si Annika, kinagat niya ang kanyang ibabang labi, ngayon niya lang kasi nakitang ganito ang itsura ni Ella. Buong mukha ni Ella ay namumula, matagal ito bago naka-recover. Pwede mong ilabas yan ate, masamang nagpipigil ng tawa na bubungi. Nakangusong sabi ni Ella. Malakas na tawa ang kumawala sa bibig ni Annika, pati si Elias at tumawa na rin, nagtatakang napatingin ang kanilang mga kaibigan sa kanila. Naisahan mo ako, wika ni Ella kay Finex, at ngumisi ng nakakaloko ang babae. Past muna tayo sa ikapitong langit honey, mas trip ko puntahan ngayon ang ikapitong purgatorio. Malanding saad ni Ella, at mabilis dinakot ang nasa pagitan ng ano ni Finex. Wow! Sabay-sabay na anes ng mga kaibigan nila. Nanlaki ang mata ni Finex dahil sa ginawa ni Ella. Hindi talaga marunong magpatalo si Ella, gagawa ito ng paraan para makaganti. Si Elias ay agad tinakpan ang mga mata ni Annika. Hinubad ni Ella ang maxi kimono cardigan na suot niya, isang black two-piece swimsuit na lang ang suot ngayon ni Ella. Honey, what are you doing? Diing saad ni Finex, at sunod-sunod na palunok. Dahan-daang kinakalas ni Ella, ang pagkakatali ng kanyang takip pang itaas. Tuluyan nang bumagsak ang manipis na tela sa pinong buhangin, kaya lumantad ang malaking ano ni Ella. Agad naman siyang niyakap ni Finex, at kinulong sa kanyang buong katawan, sa malapad na dibdib ng lalaki. Ang lakas talaga ng tama mo sa utak honey, fine panalo ka na. Wag mo na ito ulit gagawin, ako lang ang pwedeng makakita ng dalawang ano na yan. Anas ni Finex, pulang-pula ang magkabilang tainga nito. Ay, kilig kami. Si Annika ang nagsalita ngayon, ay maasar niya na ang kanyang kapatid. Si Ella yung tipong mahilig mang-alaska sa iba, pero may kahinaan rin pala. Lumalalim na ang gabi, kaya naisipan nilang magtungo na sa kani-kanilang kwarto. Tulog na ang mga bata, nang pumasok sa kanilang kwarto sila Elias. Dahil hindi pa inaantok ang dalawa, ay nagpunta muna sila sa terrace. May dala silang goblet na may lamang alak, tig-isa silang dalawa. Parehong sumisimsim ng alak ang dalawa, habang pinagmamasdan nila pareho ang kabuuan ng resort. Nasa 15 floor sila ng gusali, kaya halos makikita na rin ang buong resort. Umihip ang malamig na hangin. Napapikit si Annika, pero agad siyang nagmulat ng mata, nang may mag-flash sa kanyang isipan. Nang maubos ni Elias ang alak sa goblet, ay nilapag niya ito sa isang maliit na glass round table.
Lumapit siya kay Annika, tumayo ang lalaki sa likod ng babae, at pinulupot ang braso nito sa maliit na bewang ng babae. Nakatali ng pabanapdo ang buhok ni Annika, kaya mabilis na halikan ni Elias ang gilid ng leeg ni Annika. Napapikit ang babae, dahil sa masuyong halik ni Elias sa kanyang balat. Marahang gumapang ang labi ni Elias sa balikat ni Annika. Lumabas ang mahinang boses sa bibig ni Annika, na labis na nagbigay ng kakaibang init sa buong katawan ni Elias. Nakarating ang labi ni Elias sa batok ni Annika, nagdulot ng kaunting kilati kay Annika, kaya hindi sinasadyang nabitawan ni Annika ang hawak nitong goblet. Malakas itong bumagsak sa marmol, na gumawa ng kaunting ingay. Ngunit baliwala lang ito sa dalawa, dahil patuloy pa rin ang paghalik ni Elias kay Annika. Humarap si Annika kay Elias, at inabot ang labi ng lalaki. Masuyong hinalikan ng babae ang labi nito. Ang simpleng halik, ay nauwi sa malalim na paghahalikan. Muling hinalikan ni Elias ang leeg ni Annika, patungo sa ano nito. Kulang na lang ay haburan ni Elias si Annika. Inaya ni Annika sa loob si Elias, nakakahiya naman kung may makakakita sa kanilang ginagawa. Marahang sinirado ni Elias ang sliding door, at hinawi ang makapal na kurtinang nagsisilbing tabing nito, upang hindi sila makita sa loob. Pinatay ni Elias ang ilaw sa loob ng kwarto, at binuksan ang lampshade na nakapatong sa bedside table. Tiningnan muna ni Elias ang kanilang anak sa kabilang kama, tulog na ang triplets. Si Leo naman ay nasa isang kama, mahimbing ang tulog nito. Pumasok silang dalawa ni Annika sa loob ng bathroom. At doon pinagpatuloy ang kanilang ginagawa. Halos umapaw ang tubig sa loob ng jacuzzi, nang ilubog ni Elias ang katawan nito sa loob. Sweetie, tawag ni Annika nang himasin ni Elias ang braso ni Annika, gamit ang daliri ng lalaki. Nakapikit lang ang mga mata ni Annika, habang lumalalim ang paghinga nito. Si Elias ay pinapanood ang reaksyon ng mukha ng kanyang asawa. Napakaganda talaga nito, lalo na kapag kagat ng babae ang pang-ibabang labi nito. Humigpit ang pagkakakapit ni Annika sa braso ni Elias. May kumatok sa pinto ng CR, base sa katok ay bata ang kumakatok sa labas. Hindi sana ito papansinin ni Elias, at ipagpapatuloy ang kanyang ginagawa nang muli itong kumatok. Mariin napapikit si Elias, at umalis sa tabi ni Annika. Lumabas siya sa jacuzzi, at kinuha ang towel na nakahanger, at tinapos sa kanyang pang-ibaba. Binuksan ni Elias ang pinto, bumungad sa kanya ang mukha ni Treshela, isa sa mga triplets. "What's wrong my princess?" tanong ni Elias sa batang babae. "Wiwi po ako daddy," sambit nito at tuloy-tuloy pumasok sa CR. Nang matapos umihi ang bata, ay lumabas na ito ng bathroom, hindi man lang napansin ang kanyang ina. "Good night daddy," wika ni Tres at patakbong nagtungo sa kama. Malapad nang umiti si Elias, at muling nilock ang pinto ng CR. Nagtanggal muli siya ng tapi sa kanyang katawan. Akma na siyang babalik sa jacuzzi, at muling may kumatok sa pinto. Mariin na papikit si Elias, mukhang mabibitin na naman yata siya. Malakas tumawa si Annika, sa itsura ni Elias para itong halaman na nalanta. Muli siyang nagtapi sa kanyang pang-ibaba, at naglakad patungo sa pinto. Pagbukas niya si Oleka naman ang nasa labas. "Daddy, I want to drink milk po." Ani ng bata habang kinukusot ang kanyang mata. "Okay my princess, ipagtitimpla kita." Ani ni Elias at humakbang palabas ng CR, nagkakamot-kamot ito ng batok at umiiling-iling. Si Annika naman ay hindi mapigilan matawa sa itsura ng asawa, parang itong lantang gulay kung maglakad.